Mga ganggang, ina nyo. Mawala na kayong lahat. Galit na sabi ng isang hindi matandang lalaki, dahil nalaman niya na magkaribal pala sila ng ama niya. Bakit pinabayaan nyo na agawin ng ama ko ang bagay na iyon? Sigaw pa rin niya dahil ni isa sa mga tauhan niya ay walang nagsasalita. Sasagot kayo, o bubutasan ko ang mga ano nyo, mga inutil, garalgal na sabi niya, sabay tutok ng ano sa ulo ng isa niyang tauhan na nanginginig pa. Speak or you're gone. Magaspang at seryosong sabi niya dito. Boss, huwag naman ganito, mabilis lang ang galaw ni Don Vicente. Wala naman nangyaring masama sa prinsesa niyo, sabi ng naglakas ng loob na magsalita, dahil ayaw niya na may mawala ulit. Show nga ka ba? Kung wala ako sa oras na yun, edi ang baby ko ang nabangga ng sasakyan na yun, kaya iba ang naging direksyon at nabangga nila. Ang babaeng na parang show nga kung makatakbo, sigaw pa rin niya sa mga tauhan niya, na nasa harapan niya. Boss, hindi namin alam na matagal na palang kursunada ng ama niyo ang prinsesa niyo, pero gagawin namin ang lahat-lahat para huwag nang mapalapit ang ama niyo sa kanya. I swear boss, sagot ng isa niyang tauhan, kaya umupo siya sa may silya sa kabinaba ang hawak niyang ano sa may lamesa. Dapat lang nagawin niyo yun, kung hindi ako mismo ang tatapos ng buhay niyo, kasama na ang mga pamilya niyong iniingat-ingatan niyo. Naintindihan niyo ba ha? Sabi niya na ikinatanggo naman ng mga tauhan niya ng sunod-sunod, dahil kapag sinabing boss nila ay gagawin talaga niya. Sige umalis na kayo sa harapan ko, at ikaw Michael, may dapat tayong gawin kaya maiwan ka, sabi niya sa tauhan niya na pinagkakatiwalaan niya. Areglado boss, sabi niya sa boss niya, na ngayon ay nakahawak sa sentido niya, dahil marami ang pumapasok sa isipan niya, na hindi kanais-nais kumbaga ay karumal-dumal. Follow me, sabi niya sa tinawag niyang Michael, bago siya naglakad paalis sa lungga nila, sa tuwing may problema o may paparusahan sila. Sa kabilang dako naman, ay hindi mapakali ang lord nila, dahil bigla na lang umalis ang asawa niya. Dahil nakita niya na nakakandong ang isang babae sa kanyang kandungan. I told you to leave, frustrated niyang sabi sa babaeng nakayuko, dahil bigla na lang niya itong tinulak palayo sa kanya. Sorry, yan lang ang lumalabas sa bibig ng nagngangalang Claire, dahil nagulat din siya sa mga nangyayari. Kasi ang akala niya ay nagbibiro lang ang binata na may asawa na ito. Sorry, kung may mangyari sa asawa ko na masama, alam mo na ang kaya kong gawin, wala akong sinasanto alam mo yan, dahil pati ano ay sasaludo, sabi ng galit na galit, yung tipong gusto na niyang manakit. I swear, I didn't meant it. I don't know, garalgal na sabi ng dalaga, habang nakaupo sa may sofa, at nanunood lang ang mga kaibigan nito. Show nga ka pala sinabi naman pala ni Dion na may asawa siya, di mo pa rin siya pinaniniwalaan, hindi pa ba sapat ang wedding ring na suot niya ha? Gusto mo ako na lang ang maglilibing sa iyo ng buhay? Gusto mo yon? Kasi alam mo ba na galit ako sa mga lintang katulad mo, na kung makakapit ay mas masahol ka pa sa beerang babae. Mahabang pahayag ng isa sa mga babaeng nandun. Isian mo lang Maya, ang puso mo, wag high blood. Pag-aalo naman ng isa, pero hindi na sila nagulat nang makarinig sila ng paglapat ng palad niya sa pisngi nito. Yan ay para sa kabuuan mo, sabi nito tsaka sinundan pa ng isa, at iyan ay para sa pagkasulutera mo, at ito ay para sa katangahan at kakatihan mo, asal niya saka sinampal ito ng 3 beses. Bruha ka, dapat ikaw ang kumalma, tignan mo ang ginawa mo sa kanya Glidel, bagsak na siya sabi ni Maya, pero ang mga kalalakihan ay nagpapailing na lang, dahil sa mga pinaggagawa ng mga babae. Better sa kanya ang ganyan, allergic ako sa mga agaw, sabi naman ni Glidel tsaka sinenyasan ng isa sa mga tauhan nila, nabuhatin na ang babae paalis sa mansyon ng boss nila. Yung tipong hindi nag-iisip at puro harap lang ang laban, natatawang saad ni Maya sa kanya, na kinasang ayon naman nito. At ikaw naman Dion, uuwi ang asawa mo don't worry, bigyan mo lang siya magpalipas ng galit, sabi niya sa lalaking frustrated, at nakahawak pa siya sa kanyang sariling buhok. Hindi ako mapakali hanggang hindi kami nag-uusap, pero dahil alam kong pumasok siya ay panatag ako, sagot naman nito. Sabing paalisan mo na kasi siya, edi sana walang nangyaring ganito, pagsisisi naman ni Henry K. Anderson, na ngayon ay hindi rin makapaniwala sa nangyayari.
Kasalanan ko ba? Bakit parang kasalanan ko? Hindi ko naman alam na sinira niya ang isa sa mga sliding window, para lang makapasok. Pusa talaga, depensa naman ni Anderson, dahil alam niya na siya na naman ang papalit doon, napapamura pa siya habang nakatingin sa basag na sliding window. Sayang ang 1.5 million ko, iyak ka na Anderson, pagtutokso ni Shade dito. Ina mo, hindi kayo nakakatulong, mga ina nyo, sagad hanggang buto, sagot niya sabay lapit sa bintana. Deep inside naiiyak na yan, sabi ni Jade dito, Baby Christian, pautang ako, please babayaran ko naman agad. Sabi ni Anderson sa lalaking prente lang na nakatingin sa problemadong kaibigan, natatawa pa siya sa mga ekspresyon niya. Ibenta mo na lang ang isa sa mga eroplano mo, may pambayad ka na, sobra-sobra pa, sagot naman ni Christian dito. Ayaw ko nga, sila na lang ang meron ako, pautang lang naman dahil wala akong cash, sabi naman niya kaya napapailing na lang siya dito, sabay kuha ng wallet niya. Same, I don't have cash too, sabi ni Christian, sabay pinakita sa wallet niya na puro card ang laman din. Pagbayad ba ang problema? Well, I'll hack na lang ang bank account ng lintang babae na yun, problem solve, sabi ni Glidel na kinasang ayon naman nilang lahat. Better siya naman ang nagkasala, edi siya din dapat ang magbayad, bakit ko ba kasi pinoproblema ang bagay na ito? Hindi ko naman kasalanan, sabi ni Chad at umalis na doon. Nasa ganun silang posisyon, nang biglang may dumating na ikinapula, at kaba nila. Bettina POV. Paglabas ko sa kotse ko, ay natatarante pa rin ako hanggang ngayon, ewan ko pero kanina pa ako kinakabahan. Alam nyo yun muntik na ako mga mare. Kunti na lang talaga wala na ako sa mundo ngayon. I'm not afraid to death, pero hindi pa ngayon ang oras ko. Habang naglalakad ako, ay nakikita ko sa mga mata ng mga tauhan namin ang pag-aalala sa kapagtataka, kaya sinenyasan ko sila na ayos lang ako. Huwag na silang mag-alala pa. Kaya nang pumasok na ako, ay napansin ko na kumpleto na ang Darkest Organization. Hindi lang yan dahil nandoon din ang Linta. Kaya tinignan ko siya mula ulo hanggang paa, in fairness maganda siya, pero kumukulo ang dugo ko sa kanya. Habang tinitignan sila, ay kinuha ko ang towel at alcohol na binigay ni Nanay Cloring sa akin, dahil sa itsura ko na parang ginahasa o nakibakbakan, kumapit kasi ang dugo ng babaeng tinulungan ko kanina. Nagpupunas ako patalikod sa kanila, dahil ayaw ko at ramdam ko na tinitignan nila ang bawat galaw ko, nagulat pa ako nang may biglang yamakap sa akin mula sa likod ko. Nahihiyaman ako pero pinabayaan ko na lang. Wife, let me explain please, nagmamakaawang sabi ni Dion sa akin habang nasa likod ko. Later hubby, sinaliligo ako sa dugo, nasabi ko sa kanya, habang pinupunasan ko ang nasa kamay ko. What happened? Sinabi na ni Tristan na may nangyari, pero hindi ang buong detalye. Nagagalaiting sabi niya sa akin kaya tumungo ako, saka humarap sa kanya. Kitang-kita ko din ang mga titig ng nasa likod niya, habang nakayuko ang babae, pero pansin ko nasa may bintana si Anderson kasama ang iba, bakit may nakapasok bang kalaban habang wala ako? Mamaya ko natatanungin ang tungkol dyan. Ang importante ay malinisan ko ang katawan ko. Later hubby please, nakangiting sabi ko, saka sinenyas na aakyat mo na ako na ikinatango naman niya, pero bago ako tumakbo sa kwarto namin ay nginitian ko muna sila. Habang nagbibihis ako, dahil katatapos ko lang maligo, ay naaalala ko na naman ang mga nangyayari, yung babae bakit kaya tumatakbo iyon sa gitna ng kalsada. Mamaya ko naisipin yun, ang mahalaga ay ayos na ang kalagayan niya. Nang makaligo na ako ay nakapagpalit na ako ng jeans at shirt, kailangan ko kasing balikan ang babae, may gusto din akong malaman tungkol dito. Kaya bumaba ako, kahit gusto ko nang magpahinga, ay hindi pa rin ako makapagpahinga, may pasyente akong naghihintay sa akin. Nang makababa ako ay tumingin silang lahat sa gawi ko, kaya nginitian ko sila ng malapad. Aalis ka, liwan mo na ba ako? Hindi mo man lang ba papakinggan ang paliwanag ko, sabi mo sabay natin itong haharapin, sabi mo walang iwanan, sabi mo mahal mo ako, pero bakit ganito? Madamdamin, malungkot, at sakit na sabi ni Dion sa akin na ikinalaglag ng pangako. Baliw, wala naman akong balak na iwan siya,
May aasikasuhin lang naman ako saglit, pero makapagdrama wagas. Iba talaga ang isang ito, ewan ko ba. Tinaguri ang lord ng mafia, pero iba ang radar ng kokote niya. I'll be back later hubby, and you? Tapos tinuro ko yung babae na nagulat pa, dahil sa inaasta ko. Humanda ka mamaya sa akin, wala kang karapatan na hawakan o lapitan ang pagmamay-ari ko, ciao, seryosong dagdag na sabi ko, sabay halik kay sa asawa ko bago ako pumunta sa hospital. Kung nasaan ang babae? Tristan POV. Now explain? Seryosong sabi ng asawa ni Bettina na boss ko, habang prente siyang nakaupo, medyo ayos na din siya. Kasi kanina ay galit na galit siya. Kaya sinabi ko lahat-lahat ng nangyari. Habang busy ako sa pagluluto, ay biglang nag-vibrate ang cellphone ko, senyales na may tumatawag o nagtitext. Kaya tinignan ko ang screen ay nalaglag ang pangako, dahil nagulat na lang ako na si Bettina pala ang tumawag, kaya sinagot ko naman agad-agad. Kuya Tristan, may sumusunod sa akin, I need help, natataranta na sabi Mia sa kabilang linya, kaya pinatay ko ang gas stove saka tinanggal ang apron na suot ko. This oras ng gabi, ay nasa panganib ang pinsan ko. Where are you na nervyos na tanong ko sa kanya, dahil lagot ako kung may mangyari sa kanya, dahil ako lang ang nakakaalam na buhay pa ang papa niya. Bar, simpleng sagot niya sa akin, kaya kinuha ko na ang susi ko, at diretso sa parking lot. Siyempre kinontak ko muna ang mga ilang tao ko na sumunod sila sa akin. Okay, I'll be there, just calm down, pagpapakalmang sabi ko sa kanya, saka ko pinatay ang tawag, dahil nakasakay na ako ng kotse ko. Pinaharurot ko na ito ng matulin. Dahil hindi naman kalayuhan ang tinutukoy niyang bar, pagdating ko ay nagulat na lang ako, dahil napakaraming armadong lalaki. Pagkababa ko ay napangisi ako, dahil sa mga papalapit na mga armadong lalaki, kaya sidekick ang natamo nila sa akin. At parang alam na ni Bettina ang presensya ko, kaya tinulungan na niya yung babaeng nakahandusay, nanginginig pa siya habang inalalayan ito. Kuya Tian, ikaw na po ang bahala dito, matamlay na sabi niya habang nasa loob siya ng sasakyan. Sure, be careful princess, sagot ko na lang sa kanya, para makaalis na siya at mapagamot ang babaeng kilalang kilala ko. Pero nagulat na lang ako, nang may tumama na matalim sa may kamay ko at dumugo. Will you try my patience ha? Talagang sinugitan pa ako. Sigaw ko sa kanya at pinaputukan ng ano niya, may silencer ang armas ko, kaya walang nakakarinig mula sa loob at labas ng bar. Jay, kunin niyo ang dalawang yan. At idiretso niyo sa quarter, pupuntahan ko lang ang mga darkest, pag-inform ko sa kanang kamay ko, sa tuwing nasasangkot ako sa gulo. Areglado boss, sagot naman niya, kaya sumakay na ako sa sasakyan ko. Habang nagmamaneho ako, ay nararamdaman ko ang sakit sa braso ko, kaya binilisan ko ang pagpapatakbo, para mapagamot ang kamay na ito. Kaya pagdating ko sa mansyon ni Dion, ay pumasok na ako agad-agad sa loob. What happened, Christian? Where's Princess? Nag-aalalang sabi ko sabay upo sa sofa, nakita ko pa si Maya na kumuha ng first aid kit. Ewan, dahil nang dumating siya natataranta at maraming dugo sa kanyang damit, tapos pagkatapos niyang magpalit ay lumabas siya ulit, sagot ni Maya sa akin na ikinatango ko. Napalaban ako, dahil tinawagan niya ako na may sumusunod daw sa kanya, sakit ng kamay okay, daing ko habang nililinisan ni Maya ang sugat ko, why she didn't tell me about this? Nagngingit-ngit na sabi ni Dion, sabay suntok niya sa pader malapit sa kanya. Calm down Dion, will you? Sit ang sabi naman ni Glidel sa kanya. This is your fault woman, if you didn't come here, she's safe, aligagang sabi ni Dion, sabay tingin kay Claire ng matalim. If something bad happened to my wife, baka makalimutan kong babae ka, malamig pa sa yelong sabi ulit ni Dion dito. Okay, let's go to the hospital. I think she's there because you know she helped the girl from the accident. Agaw pansin na sabi ko sa kanila, na ikinatango nila pero syempre nauna ang mahal na hari, dahil tumakbo na siya tapos pinaharurot na niya ang kanyang sasakyan, kaya sumunod na lang kami. Bettina POV. Pagdating ko sa hospital, ay dumiretso ako sa room ng babae para bantayan. Pero nagulat na lang ako na wala siya sa pinag-iwanan ko. Doc? Where's the patient in room 145?
Tanong ko sa doktor na tumulong sa akin kanina, hindi ko na din nilapitan ang mga doktor at nurse, na alam ko na hindi nila ako tinulungan kanina, habang humihingi ako ng saklolo galing sa kanila. Well, Mrs. Gibson, about that issue, her relatives get here and they transfer to the US, magalang na sagot sa akin ng doktor. Okay, thank you doc, nakasimangot na sabi ko na lang sabay alis sa harapan niya. Kaya habang naglalakad ako, ay halata ang panghihina, relief, at awa. Lalabas na sana ako ng hospital, nang makita ko si Dion na papasok sa hospital, ang bilis na magtama ang mga mata namin, at lumapit siya sa akin, tapos niyakap niya ako ng mahigpit. Are you okay, wife? Baka sa boses niya ang pag-aalala sa akin. While he hugging me, yeah, I'm fine, sagot ko naman. At ginantihan ko siya ng yakap. I was worried, malungkot na sabi ulit ni Dion. I'm okay, at teka nga, paano mo nalaman na nandito ako? Tanong ko sa kanya. Are you okay, princess? How's the girl? Tanong ni Kuya Tristan na papalapit sa akin, na may benda sa arm niya. Yeah, I'm okay, but the girl is not. Nag-aalalang sabi ko sa kanya, at napansin kong kasama pa talaga ang Linta. What are you doing here? Masamang tingin ang pinukaw ko sa babae. Let me explain. What you saw is wrong. Dion is my friend, childhood friend, natatarantang sabi niya sa akin. I don't care who you are. And may kaibigan bang malandi pa sa malalandi kong makapagsalita, but as you can see he is a married man, you're such a witch. And one more thing, mali ka ng kinakalaban at binabangga, seryosong sabi ko sa kanya. I'm sorry, I don't know, naiiyak na sabi niya ulit sa akin. Now, you know, so stay away from my husband, pasiga na sabi ko ulit sa kanya, at nagulat na lang ako na tatawa-tawa ang mga makong sa akin, dahil nag-walk out yung Linta. Ganyan pala magalit ang naglis ang Princess Bettina Gibson, aliw na sabi ni Chad, na ikinangisi ko. She, gusto mo sayo ko ipadama ang 360 na sampal ko, nakangising sabi ko sa kanya at umalis na doon. Sumunod naman si Dion sa akin. Saka hinawakan niya ang kamay ko. Maya, can you drive my wife car? Alanganing sabi ng asawa ko kay Maya. Sure cousin, Maya. Pumasok na lang ako sa kotse ng asawa ko. Gusto kong mag-relax dahil sa nangyari sa akin. At naramdaman ko na lang na pumasok na si Dion. Habang umaandar ang sasakyan namin, ay nakapikit ako dahil hindi ako makaget over. Napamulagat na lang ako nang huminto ang sasakyan. Wife, can we talk? Ani Dion. Sure hubby, sabi ko sa kanya, pero nagulat na lang ako nung tinanggal niya yung seatbelt ko at kinandang niya ako. Ganito kasi kami mag-usap. Kaya nakaharap ako sa kanya. What you saw is nothing. Umpisa niya sabay pinagdikit niya ang noo namin. Well, walang makakakita sa amin, dahil tinted ang salamin ng kotse niya. Yeah, I know, Tristan told me, sabi ko naman sa kanya, kaya bigla na lang niya akong hinalikan sa aking labi. I love you so much, wife, sabi niya sakin sabay halik ulit sakin. At nang magbitiw ang halikan namin ay sinagot ko siya. I love you too, hubby, sabi ko naman sabay naglapat ulit ang aming mga labi, na para bang uhaw na uhaw sa isa't isa. Patuloy lang kaming naghahalikan. Kinagat niya ang ibabang labi ko, kaya napangaga ako saglit at naramdaman kong nakapasok na pala ang dila niya sa loob ng bibig ko. Naglakbay ang dila niya sa loob ng bibig ko.